So mga tol, alam na nga po ng karamihan matapos pong manalo ni Emmanuel Baquero Navarrete kay Eduardo Nunez noong linggo via stoppage sa round 11 at maging isang ganap na unified WBO at IBF Super Featherweight World Champion. Nanood nga po si Charles Suarez sa laban ni Navarrete. Pagkatapos ng laban, nagkausap sila ni Navarrete at sumenya si Navarrete. So binunyag na nga po ni Charles Suarez mga tol ang sinabi ni Navarrete sa kanya. Pagkakasabi nga daw ni Navarrete, Suarez and Navarrete Part 2. So mukhang maganda nga daw na sinyalis yan at pag-pray daw natin na sana matuloy. Hopefully, nagkita kami na Navarrete kagabi. May pag-uusap. Hopefully na maganda yung sabi niya. Suarez and Navarrete Part 2. So abangan natin. Kung hindi naman daw siya lalabanan ni Navarrete, World Championship pa rin naman daw ang laban niya. Siya daw kasi ang mandatory sa WBO belt ni Navarrete. Kapag hindi daw siya nilabanan, ibabakante daw ni Navarrete ang WBO belt. Pero mas maganda daw sana kung siya na daw ang makalaban. So sa post-fight press conference mga tol, nasabi na rin ni Navarrete na bibigyan daw niya ng rematch itong si Suarez. Mukhang gusto naman ni Navarrete na makalaban muli si Suarez para malinis siguro yung pangalan niya. Dahil controversial yung una nilang laban. Matatandaan na nabiyakan po ng kilay itong si Navarrete at tinawag po yan ng referee na headbutt. Makikita na suntok talaga ni Suarez ang tumama dito kay Navarrete. Pero imbis na ibaliktad yung resulta ng laban, ginawa lang pong no contest. Kaya naghahabol po ng rematch si Suarez. So sana nga po matuloy na yan at wag nang lumihis si Navarrete. Dahil yan po ang inaabangan ng mga Pinoy fans. Sa kabilang banda naman mga tol, Rolly Romero, binanatan lahat ng nakadil niya sa boxing at sinabing takot lahat daw sa kanya. Binanatan po niya sina Ryan Garcia, Conor Ben, Devin Haney at Manny Pacquiao. Una nga po niyang binanatan itong si Ryan Garcia. Sinabi niyang si Ryan Garcia daw yung pinakatakot sa boxing. Takot daw kasi ito makipag-rematch sa kanya. Halos deal na daw yung laban nila. May venue na, may purse at split done na. Pero natakot daw ito sa kanya. Nag-decide daw na lumabang kay Barrios Nadrén sa 147 pounds. Ayaw daw lumaban sa kanya. Gusto lang daw labanan ni Ryan yung malaunan yung suntok. Alam daw kasi ni Ryan na kapag bumato ito ng suntok sa kanya, knockout daw ang aabutin nito sa kanya. Hindi rin naniniwala si Romero na maikli lang yung preparation ni Ryan noong labanan siya. Dahil handa naman daw si Ryan na labanan si Rukia Anpo at Pitbull Cruz na hindi lang natuloy. Kaya biggest joke daw itong si Ryan sa boxing. Kahit nga daw may karga pa si Ryan sa katawan, okay lang daw sa kanya. Nilabanan nga daw niya itong si Ryan na may karga sa katawan, pero winasak pa rin daw niya. Pagdating naman kay Devin Haney, bumanat din po itong si Romero at sinabing mahirap daw kalaban itong si Haney. Kakasuwang ka daw kasi nito kapag tinalo mo siya. Ganun pa man, gusto rin daw niya makalaban itong si Haney at patutulugin daw niya ito na mahimbing. Hindi rin nakaligtas si Manny Pacquiao. Bumanat din itong si Romero. Sinabing sinayang lang daw ni Manny Pacquiao yung oras niya. Kino-call out daw siya ni Manny Pacquiao. Yun pala, hindi daw siya lalabanan. Natakot nga rin daw itong si Pacquiao sa kanya. Pati nga din daw itong si Conor Ben. Takot din daw sa kanya. Bigla na lang daw itong tumakas. So piling tuloy ni Romero mga tol, lahat ng boksingero takot sa kanya. Sa iba pang balita mga tol, kulang 2 linggo na lang. Lalaban na po ang ating pambato sa Japan na si future Hall of Fame Nonito Donaire Jr. kung saan makakalaban po niya itong si Japanese Rico Masuda para sa title eliminator sa WBA Bantam. Pinakita nga po ni Donaire mga tol yung malasan Goku niyang training. Kung si Goku, mabigat yung suot-suot niya sa training na umaabot ng 20 kilos. Ganyan din po kabigat ang suot-suot ni Donaire na headgear. Kaya wag na tayo magtataka mga tol na magsusuper saiyan itong si Donaire sa laban niya sa Japan. Ngayong March 15 na nga po yan.